bawat tama. Mga kababayan, sa darating na halalan, ako po sana'y mapagbigyan. Ang nais ko lang naman, kayong lahat ay mapagsilbihan. Akong piliin nyo. Huwag po kayong maniniwala sa iba. At lahat ng mga sasabihin ko, totoo ibigyan pa ako sa mata. Akong piliin nyo. Ako lamang at wala na ng iba. Ang kasagutan sa lahat ng kahirapan nyo kunwari. Ng kahirapan nyo kunwari. Panahon na naman ng magulong bilangan. Kung hindi ka makatiis, ang mukha mo ay manipis. Hindi uso ang mahiyain, kahit busog kumakain. Lahat ay napapailing, sa tulog-tulugan nagising. Ako nga po pala ay si kandidatong may pangbili ng kotse, bahay at lupa. Kayamanan ang may alam lang ay manghuhula. Gusto ko lang ay makatulong sa mga dukha, at lahat ng mga sinungaling ay mabuksa. Akin ang mga perang mapapasakit, sige na. Akong piliin nyo. Huwag po kayong maniniwala sa iba. At lahat ng mga sasabihin ko, totoo titingnan pa ako sa mata. Akong piliin nyo. Ako lamang at wala na ng iba. Ang kasagutan sa lahat ng kahirapan nyo kunwari. Kapag ako'y inyong binoto, lahat ay magkakatrabaho. Bawat pamilya may bigas, mga palad kong nakabukas. Bakit tayo nakukontento? Huwag binigyan ng 1 kilo na ang dapat nakalaan, higit pa sa 1 kaban. Galing nga po pala yan kay kandidato na naglagay ng kotse, bahay at lupa. Kayamanan ang may alam lang ay manghuhula. Gusto ko lang ay makatulong sa mga dukha, at lahat ng mga sinungaling ay mabuksa. Akin ang mga perang mapapasakit, sige na. Akong piliin nyo. Huwag po kayong maniniwala sa iba. At lahat ng mga sasabihin ko, totoo titingnan pa ako sa mata. Akong piliin nyo. Ako lamang at wala. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, dito na naman po ang inyong lingkod, si Ed Rosales po sa Wow Action Balita. No? Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po na nakikinig ngayon sa programang Wow Action Balita, magandang hapon po. Lalo po yung mga migrante manggagawang Pilipino, magandang hapon po sa inyong lahat. Ano? At mamaya po ay tatalakayin po natin at kukomentaryohan po natin yung mga nangyayari po sa Sabah. No? At siyempre dito ay makikita nyo po, napakalaki po ng pagkakamali. Hindi po dapat gamitin natin yung init ng ulo o kaya yung pabigla-biglang desisyon, ano? Sapagkat isa sa lang-alang din po ninyo ang sambayan ng Pilipino, sapagkat ito ay makikita nyo, akala lamang ay napakaliit nito, pero pagka sumiklab po ito na po yung mitya na hindi po ninyo inaasahan. Baka ito ay lumaki dahil po doon sa mga sulsol na ginagawa po ng kanilang mga nakapaikot sa bawat opisyal, no, ng ating pamahalaan. Kung makikita nyo po, lumulutang po ang si Ramos at sabi nga niya dapat makipagnegosasyon. Nako, ay ewan ko pero ako nakakakita na naman ako ng hindi ko na po sasabihin, ano. Ito ay parang laro ng Game of the General, sapagkat sino po ba si Ramos? At sino po ba si Normie Suarez? Sino rin po si Gonzales? Ay ito po yung nung mga panahon po na nakaupo po sila,
ito nga po yung mga nakapwesto sa matataas na posisyon. At kung iisipin po natin, dapat paglaruin nyo po yung isipan ninyo para na sa ganon ay malaman po ninyo at matumbok po ninyo. Kung mayroon nga pong nanunulsol o wala, o kung sino yung nanggagatong. Alam nyo, maganda na po yung pinasimulaan ng ating presidente. Kagaya po ng ginawang pinakakasuhan ng rub-out yung mga nangyari po sa Quezon. Sana po ay sunod-sunod na nga po na makasuhan po yung mga na-involved na mga pulis sa iba't ibang asunto. Kagaya po ng Parañaque, yung namatay ng na magkaroon din po ng rub-out dyan sa may Parañaque. Marami po yung naapektuhan. Hindi lamang po sa Parañaque. Sa Cavite, marami rin po. Sa Quezon City, marami rin po. At pawang mga pulis, ang mga involved po rito. At dito, makikita nyo po na gusto po ng presidente na kasuhan po ang lahat ng involved dito sa nasabing rub-out. O, maganda po yon. At sana wag rin po siyang pasulsul. Ha? Kung sino man po yung sinasabing at yung mga nakapaikot po sa kanya, sana yung sarili po niya ang kanyang kanyang magandang naiisip, yun po yung kanyang ituloy. Sapagkat yung rub out po na yan, makikita nyo po na talagang maganda. Maganda na po yung pinasisimulaan ng presidente. Oh, di ba? Maganda na po yun at sana tuloy-tuloy na po yan at lahat po ng involved dito sa kaso ay napakarami po nito. Yun nangyari po sa Quezon. Marami po ang exclusive na nakakuha ng video bago po nangyari yon. Bago po nangyari yon. Ha? At kapag yung mga yan ay nakita na po na bago po yan ay ginawa, may nakakuha na isang legitimate na reporter. Okay, at Ernie, nasaan ka? Ito ako, kapatid na Rosales sa Manila Police District Station 2. At maraming mga nagpupunta sa pagsumbungan. At Okay. kayo nga, nabungaran natin ang isang matandang luhaan at kanyang voluntaryong tinungo itong nasabing tanggapan ng Manila Police District Station 2 upang ikuntina yung kanyang anak na nalulun sa masamang bisyo. Akala ko na rape yung matanda eh. Hindi. Marami kasing mga pulis ngayon na re-rape. Kanyang binoluntaryo na tugunan na ito ng kapulisan sapagkat may hawak siyang sulat na nanggaling sa DSWD na di umani nag-e-exorcisto at ito ay nabulid sa masamang bisyo. Anong ka? Padlock daw di umano ng nasabing suspect ang kwarto at kalbaryo at pangungot sa buhay ng asawa at anak ang dinadanas nitong pamilya. Oo, at anong bisyo nung bata? Itong may dalawang anak at isang lalaki na nagkakaedad ng 5 years old. Yung lalaki 5 years old? ay 3 years old. Oo. So ngayon ay minabuti itong si Alicia Pangilinan, Oo. 55 taong gulang. Tiga saan yung Alicia Pangilinan na yan? Partington to eh. Tondo, hindi Cavite ha? Sa lungsod ng Maynila, naganap ito. Okay. Itong si Mrs. Alicia Pangilinan, 55 anyos ito. At ito nga ay nagpunta na rito at para ireklamo itong nagngangalang Eddie Pangilinan. At ito daw ay armado pa ng baril. Yung Eddie Pangilinan, armado ng baril. Kanyang anak to, kanyang anak. Anak din niya yan. Oo. Yung kanyang inirereklamo.
Kaya niya naman ireklamo ito kapag daw ito, lalo na pag nakakainom na tinatawag na Valium 10, yung sinasabing bitin. Oo, oo. Mapangis ito. Ganon. Mapangis ito. Pag tumalab ito, papawisan ito at iba na ang isip nito. Ah. Kasama niya rito na nagtungo itong nagngangalang Elisa Arceo. Okay, okay. Sekretarya ito ng barangay. Okay. At minabuti na lang tumungo rito. Ito yung nasasakupan ng barangay 254 Okay. and 23. Oo. Sa ilalim na mga kasiwa naman itong chairman na si Benjamin Callas. Oo. Kaya minabuti niya magtungo rito. Inaasahan niya na ito naman ay tutugunan ng mga lingkod bayan dito sa tanggapan ng Manila Police District Station 2. Oo. Yan naman ang inaasahan natin anyo na makikita natin sa hanay ng Philippine National Police sapagkat tayo ay nag-aabang talaga ng mga istorya at moral support na para ipagkaloob naman sa mga nasabing biktimang ito kung ano ang nararapat na proseso para nang sa ganon ay baka meron pang matira katinuan dito sa mamang ito at magtutungo nga siya sa taas para kausapin ang ating butihing Colonel Ernesto Tindero ng Station 2. Okay. Dahil nga daw sinasabi nitong Ali, yung ina na hindi na raw niya kaya yung kalbaryong dinadanas niya dahil tuwing ito ay under influence ng drugs ay pinapadlock yung pinto at pinabaga nananakit pa at armado pa ito ng baril. Bakit pulis ba yan si Pangilinan? I'm not sure. Hindi ito pulis. Kung bagay sa ito, nagtrabaho ito bilang hardworking man. Ito pa nung una, pero ngayong bandang huli na, nagbago ang image projection ito. Okay. Parang naging exorcism na ang nangyari. Kaya naman nagtungo sila rito at nakaantabay nga ako kung ano ang galaw ng pulis na pwedeng ayuda. Dalhin mo. Mga biktimang ito. Dali mo na kay Colonel Tindero yan. Nandun na sila sa taas at nakikipag-coordinate na. Tinaasahan naman ang inyong lingkod na itong tinatanaman na magaling na ito, na nalulo na ito. Isang punto de vista, kapatid na Eddie Rosales, ang nais bigay ng ilang mapagmasid nating mga kababayan sapagkat kanina ay may mga tao rin dito na kung bakit daw, ito isang questionabling mga opinyon, kung bakit sa kabila na napakaraming mga lingkod bayan na napuposisyon, itong Siyabong ayaw magpatulog na madalas kantahin ni Peredi Aguilar. At saka yung usok na nakakahilo ay hindi masupusok po. At ang kanilang katanungan dito, kapatid Eddie Rosales, amaka ng programa ng ating Wow Action Balita, kapatid, bakit tila baga wala daw pangil para pangalagaan ng mga kabataan na lululo sa drogang ito. Parang ito ay mayroong mga order. Let's say, for example, you take lahat ng patient. Nakalagay na yung ordinansa na bawal. Kaya kailangan 100 metro ang layo. Pero nagagawa pa naman yung guerrilla type na sistema na makapagka-operate pa. Napakaingay nitong PCNet na to. Dapat sana, madalas ko sabihin yung sinasabing bisita eskinita, bakit napapayagan at nakakakuha ng mga permit ito? Kaya nung alam naman nila ay may mga katabing mga residential housing dito, mga bahay na nakatira. Ito naman Siyabong sinasabi ko sa iyo, kapatid na Eddie Rosales, napakaraming mga lingkod bayan, wag naman masasaktan sa atin, sa mahabang panahon, anong kulang din naman. Pero ito pa rin, grabe pa rin, at Siyabong ayaw magpatuloy pa rin ang problema ng ating mga kababayan. Okay, akyatin mo nga si Colonel Tindero para ma-interview natin. Sakaling bibigyan tayo ng pagkakataon ni Colonel Ernesto Tindero sapagkat kinakausap niya itong matandang luha na ito. Ay naasahan natin na ito naman itutugon na ng ating mga pulis, ano? Yes. Ay nervous yung matanda Ay baka mamaya, natutulog sila, gumawa ng isang hakbang ito, magkalat ng lagim. Kasi delikado yan, nanununog yan. Si Mrs. Alicia Pangilinan, 9 taong gulang kausap ko lang kanina, ano raw ba ang magandang magagawa? Sabi ko, meron na kayong legalidad na papel na nanggaling mismo sa DSWD at kayo naman ay binigyan ng endorsement letter para tugunan ito dati sa what we call police matter na ito dahil talambar yan kinakailangan tugunan ng police ito. Kaya lumabas yung investigador at idinala sila doon sa tanggapan ni Colonel Tindero sa taas para magkausap-usap. At pasukin mo na si Colonel Tindero, total kaibigan naman natin yan. Hindi pa nag-uusap ang nasabing Ali, ay ako'y iimbitahin ko na yes. balahin siya ng bote. Kung sige. mas maganda, baka hindi siya pagod,
Oo. makapanayan mo siya. Hindi pagod yan, hindi pagod. Pagka tayo interview dyan, hindi pagod yan. Ganun ba? Oo. Pero ilan lamang yan sa mga eksenang sitwasyon na sasaksiyan ng ilang lingkod. At kanina lang, may kausap ako rito isang pulis na si P.O. Trimbon. Oo. Ito yung taga-Said, yung station anti-illegal drugs. Oo. Dito naka-assign niya na sabi, he will get in touch with me Oo. just in case na meron silang operation. Yan, Sabi ko, oo. I will do it. I will Oo, fight for oo. you. Siyempre. Ano naman ang maganda, di sasama tayo. Wala Oo. tayong Samahan mo yan, Ernie. At pagka yan ay nahuli, at videoin mo para na sa ganun, ilabas natin yan dito. Iba na raw ang mata nito. Kumbaga sa mabangis. Oo, kulay pula na yan, kulay Sa pula. mga magulang, sa mga ina ng tahanan, maging sa ama, haligi ng tahanan, wag po natin konsintihin o parang gawing baby ang ating mga anak. Oo. At pag ito ay lumaki, mamimihasa ito dahil sinanay niyo sila sa ganyang pag-aaruga. Meron nga, ang tanda-tanda na, nanay pa rin eh. Oo, ganyan. Katulad dito, nanay pa rin. Pero ano nangyari? Nagkawindang-windang ang buhay. Oo, totoo yan. At minsan nalilihis ng landas, hindi kagaya ni Noynoy, gusto niya diretsyo landas. Tama ka rin, kapatid Oo. Eder Rosales. Bueno, yan na muna kapatid Eder Rosales Oo. na nagbigay sa atin ang mga nadampot nating mga balita na human interest na masasabi. Oo. Sapagkat dito ay sa pagitan ng magulang Oo. at anak Oo. na naligaw na landas. Oo. Dahil tamang sa sabong ayaw Oo. magpatulog. Oo. Samantala, buhat pa rin dito sa aking kinalalagyan sa Manila Police District Station 2 sa ilalim ng pangangisiwa po ni Colonel Ernesto Tendero. Ito po naman ang inyong lingkod, Ernie Buwan, reporting. Okay, at pasukin mo si Kernel, ha? Okay, Okay. magpapala kapatid ko. Oo, at muli ka magbalik para na sa ganun Salamat mal. pala ako rito, Oo. si Sargento Kabuhat. Yes, pasalamatan mo sila. Bigyan tayo ng pagkakataon na magamit ang tatlong K, koordinasyon, komunikasyon, at kooperasyon. Yes, good. Napakagaling na mamang pulis ito. Oo. Pogi ba, Si pogi? Sargento Kabuhat. Oo. Siya yung nasa kapagsumbuhan na tumutugon okay. sa mga karainan ng ating mga kababayan. Oo. Okay. Okay. Samantala, yan muna para sa wawak sa balita kakampi. Ito po naman ang likod, si Ernie Buwan, reporting. Okay, maraming salamat kasamang Ernie, no? Yan po si Ernie Buwan, ang ating pong investigative reporter sa WPD. At yan po ay pinatututukan po natin yung matanda po na humihingi po ng tulong para sa kanyang anak na nalulong sa masamang bisyo. Ha? Kaya po yung ano natin ay makikita nyo po na talagang tayo ay gusto po natin yung mga nalululong sa masamang bisyo ay dapat na ipaparehab na po yan. At pagkahinayaan nyo po yan, baka makabiktima pa po yan ng ibang tao o kaya ay makasakit. Ay marami po nangyayaring ganyan. Minsan, kapag napagtripan, sinusunog yung bahay. Kung hindi naman, ay nananakit, kundi pumapatay. Kaya yun po yung sinasabi natin. Ay kagaya nga po niya, sinasabi nga po ni kapatid na Ernie, na may baril. Hindi naman po pulis yan. At nakakatiyak ako na hindi po pulis yan. Dahil kung pulis yan, naging adik, ay tiyak na matagal na pong may bulak sa ilong yan. O, di ba? Palibasa, civilian yan, kaya nananatili po siyang ganon. At naitatago po niya at naikukuble yung kanyang armas. Pero ngayon, at sinasabi nga natin sa COMELEC, ay may COMELEC band ngayon sa baril. No? Kahit yung paglilipat ng istasyon o saan mga posisyon, hindi mo pwedeng ilipat ngayon kung hindi ka magre-request sa COMELEC kung aaprobahan po nila. Yan po ang patakaran ngayon. No? At sa paglapit po ng mga araw, ay makikita nyo na po yung matinding kampanyahan para ko na po nakikinikinita na dito sa eleksyon pong ito, sa una pa lamang po, magulo na po. Lalo na po ito pagka dumating po ang araw ng kampanyahan.
nakakatiyak po ako na marami po ang masasaktan dito. Alam nyo kung bakit? Masyado pong mainit ang mga politika ngayon. Yung politiko at politika. At yung mga politiko po na yan, ayaw na po nilang matalo. Kung sino man yung nakaposisyon, ayaw na pong bumaba. Kahit na po siya ay talo. Ang katwiran niya, hindi siya natatalo. O, di ba? Kaya yun ang pinakamabigat. At kahit manalo ka, kung wala kang impluwensya, wala kang pera, hindi ka makakaupo. Kasi ang katwiran po ng mga incumbente, o hayaan mo sila. Magdemanda ka hanggang gusto mo. Basta ako nakaupo pa rin dito sa City Hall. O. Marami pong ganyan. Hindi lamang po sa kapitan, sa vice mayor, konsehal, sa iba't ibang lugar, sa probinsya man o sa Metro Manila. At karamihan po dyan ay makikita nyo na ayaw po tumanggap ng pagkatalo. Hindi po kagaya sa ibang bansa ito. Yung eleksyon doon, ngayong ginanap, ngayon din po malalaman nyo na kung sino ang panalo. At kapag nalaman na po nila na mataas po ang nakuhang boto nung kalaban, agad-agad kinakamayan po niya. Dapat ganun po rito sa Pilipinas eh. Kapag nakita na po na ganun ang karamihan lamang, dapat kinakamayan na po. Hindi na kailangan pang magpipetisyon pa. Lahat po gagawin para wag lang siyang masabing talo. Pero ang totoo, naupo lamang siya dyan sa pamamagitan din ng taong bayan. Baka akala niya ipinanganak na po siya na habang buhay ay maupo siya sa posisyon na ganyan. Gusto niya papalit-palit na lamang po sila. Yung ama, anak, ina, apo, pamangkin, pinsan. Yan, paikot-ikot na po sila dyan. Ayaw na po nilang bumaba sa kanilang tungkulin. Ganong wala naman po silang ginagawang maganda. Wala po silang magandang ginagawa sa kanilang mga pagkakaupo. Bilang isang halimbawa, mayor siya, gobernador, o vice mayor. Marami dyan. Sa Parañaque nga lang mayroon pong vice mayor dyan, nagre-recruit sa kanyang agency. Hanggang recruit lamang. Pero wala naman po palang kumpanya na pagpapasukan. Ang galing ng vice mayor na to. At alam nyo ba na yung mga nag-a-apply sa kanila ay sinisingil pa sa biodata. Malaki rin ang ginagastos ng mga nag-a-apply at pag-aantayin po kayo. At sasabihin, wala pang bukas na kumpanya at wala pang tatanggap sa inyo. Kaya magantabay na lamang po kayo. Ganyan po karunong yung vice mayor na inirereklamo dito sa Metro Manila. At sana lahat po naman, kahit yung mga konsehal o vice mayor, kagayang ngayon, hindi pwedeng magrekomenda kayo. Hindi rin po pwedeng humingi kayo ng tulong sa mga konsehal na yan. Kahit sa mayor na yan, dahil pinagbabawal po ng COMELEC. Di ba napakahigpit? Napakahigpit po ng ating tiga-COMELEC.
Sana kung ano po ang higpit niya, siya naman sanang diretso ang pagpapalakad ng mga tiga-Comelec. Sana lahat ng talo, talo talaga. At lahat ng panalo, dapat panalo. Hindi po pwede yung dapat talo na. Itutuwid po dahil sa pera. Sasabihin, ang panalo talaga ay ito. Paano nga? Pera-pera. Yan po yung sinasabi natin na dapat yung mga tumatakbo ngayon sa posisyon, dapat ay pinag-aaralan po nila. Na sana, kapag sila naman po ay nakaupo sa kanilang upuan, ay gawin naman po nila yung maganda. Gawin po naman nila at bigyan ng magandang mga hanap buhay yung kanyang mga nasasakupan. Hindi yung pansarili lamang at hanggang umaapaw na po yung bulsa ng may bulsa, yun lamang po ang inyong gustong gawin. Umaapaw na sobra na, ayaw mo pang bumitiw sa iyong posisyon. Nakakalungkot isipin na kapag dumarating sa puntong ganon, ibahagi mo naman sa iyong mga kababayan. Ang nangyayari, gusto mo suluhin lahat ha? Lahat ng mga kinukurakot mo sa iyong mga kababayan, ayaw mong bahaginan sila kahit na nga yung mga proyektong magaganda. Sa iyo na yung kurakot mo, pero bigyan mo naman sila ng magandang hanap buhay. Bigyan mo at tulungan mo sila para sa ganon ay makapaghanap buhay sila ng maganda. Kaya nga sinasabi natin, itong mga senador at congressman na mga mambabatas, yung nagsabatas ng kontraktual, wag na po natin hayaan manatili sa kanilang posisyon. At kahit anong gawin po nila, maging yung pamilya po nila, wag nyo na pong iboboto. Kaya po maraming casual sa atin Kaya marami pong mga kumpanya ang binigyan po nila ng proteksyon. Pero ang taong bayan po, nabigyan po ba nila ng proteksyon? Hindi. Walang pera paano bibigyan ng proteksyon? Tama na sa inyo yung casual kayo, every 5 months, mag-renew kayo. Kung ayaw ninyo mag-renew, di bahala kayo sa buhay ninyo. Casual na nga po. Wala pa rin pong SS. Wala na nga pong SS. Wala pa rin sa minimum. Anak kayo ng tipaklong talaga Lahat po ng ngayon ay pumapasok sa iba't ibang tanggapan. Laging wala po sa minimum. Tapos sobra-sobra pa sa oras, 12 oras pa. Halimbawa, ikaw ay umapply sa isang kumpanya, ipopondo mo muna yun sa loob ng 1 buwan bago ka pa makasweldo. Di ba? Di ba kawalang hiyaan yan? Kaya nga po papasok Pagkatapos ipopondo yung sweldo ng tao na nagtratrabaho. Pagkatapos, pagdating ng oras, tatanggalin po pagdating ng 5 months. At pagdating po ng 5 months na yan, wala na po sa minimum yung pinasisweldo, hindi ka pa ipinaguhulog sa SS. Pagkatapos, hirap ka pang withdrawin
yung iyong pondo. Kaya marami po ang mga kababayan po natin na nagdudurusa dahil lamang po sa ilang mga senador at congressman na ang iniisip lamang yung sila ay sumikat. Sa malalaking kumpanya na yun ang binibigyan po nila ng first priority. Kasi ang katwiran po nila kapag binigay sa inyo at na-regular po kayo, marami pong babayaran ng kumpanyang ito. Oh, ano naman? Ikaw ba ang magbabayad? Di ba ang kumpanya na pinagtatrabahuan mo? Dapat ganon. Ang unahin po niyong bigyan ng proteksyon, yung taong bayan, hindi po yung kumpanya, sapagkat bago pa lamang po mag-umpisa, nang kumukuha sila ng trabaho, ay nagdideposito po sila. Marami po yan. Milyon po ang deposito niyan sa bawat ahensya ng ating pamahalaan. At kung makikita po ninyo, kagaya lamang po ng mga dayuhan na yan, na nagtatayo ng mga dikit-dikit na kasino dito sa Metro Manila, yung mga online kasino, karamihan po rito ay hindi po ipinagbabayad ang kanilang mga empleyado. Karamihan po dito ay hindi po pinasisweldo ng tama at wala po sa minimum. Karamihan po rito ay wala pong SS. Meron po ako nalaman dyan. Nanganak lamang po at naoperahan. Gusto po ng kumpanya niya ay pumasok na po siya. Nang hindi po siya makapasok, binigyan po siya ng taning na 1 araw. Kapag hindi ka pumasok sa loob ng 1 araw, tatanggalin ka na. Biruin mo yun? Alam na naoperahan. Ipipilitin mo pa at hindi mo pagpapahingahin. Hindi pa nga naghihilom yung kanyang operasyon sa panganganak. Pagkatapos tatakutin mo, siyempre alin ang pipiliin niya? Yung buhay niya kaysa sa trabaho. Gustuin man niya na pumasok, ay kung bumuka naman yung tahi ng kanyang operasyon. Karamihan po na nanggigipit na ganyan ay yung mga dayuhan at yung malalaking kumpanya na ang gusto lamang ay sila mapaglingkuran. Pero yung paglilingkod po nila sa kanilang mga empleyado ng tapat, hindi po sila nakapagbibigay nun. Kaya nakakalungkot isipin na tuwing magkakaroon po at itatayong malalaking mall dito sa Pilipinas, ang naapektuhan po lagi ang taong bayan. At yung mga casual na kinukuha po nila ay wala pa sa minimum na kanilang pinasisweldo. Okay, at bago tayo magpatuloy, mag-commercial muna tayo. At huwag po kayong bibitaw, muli pong magbabalik ang Wow Action Balita pagkatapos ng ilang paalala. Go!
sumabay, laging magkapit kamay. Itaas ng sabay-sabay, narating ng bagong buhay. Sama natin si tatay, sama natin si nanay, sina ate at kuya, lolo at lola, sama na ang buong pamilya. Simulan na, pagpatuloy pa, ang masilang pagbabago. Simulan na, sa PhilHealth ang lahat ay masaya. Sa PhilHealth ang buhay ay titignan. Sa PhilHealth bawat isa ay kompetado. Sa PhilHealth ang lahat ng mga Pilipino. Tanging pagpapahalaga sa kalusugan at kalikasan. Kasama ang PhilHealth, tunay na maaasahan. Sama natin si tatay, sama natin si nanay, sila ate, kuya, lolo at lola, sama na ang buong pamilya. Simulan na, pagpatuloy pa, ang magandang pagbabago. Simulan na, pagpatuloy pa. Sa PhilHealth ang lahat ay sasaya. Sa PhilHealth ang buhay ay titignan. Sa PhilHealth bawat isa ay kompetado. Sa PhilHealth ang lahat ng pamilyang Pilipino. 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 Isang bansa, isang himig, isang ikaw, kalusugan ng lahat. PhilHealth ang kalaman. Kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang pag-ibig. Dinoble ng pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Abot sinong tinig, kamagpinta ay umalik sa daliling siyang ginamit at nagturo. Kung nawala ay maibalik, dapat tama sa salita, tama, lalo na sa gawa. Sama-sama tayo. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, ano? At dito ay makikita nyo po na habang hinahanap po natin yung nasabing mga telepono ng ating mga opisyal ng ating pamahalaan, kagaya po ng nasabing HPG, no, ng Bikutan, ay subukan mo nga tawagan itong 776-1133 at para na sa ganun ay malaman natin itong mga 776-1133, no? At para na sa ganun malaman natin kung kuha kan ballpen para na sa ganun at kunin natin kung sino yung hepe ng NCR at meron tayong gustong mga ipahuli na mga kolorom na taxi at bakit hindi na hinuhuli ito at samantalang dapat ay hinuhuli po ito
Okay, at habang inaantabayan na natin yung pagsagot ano ng nasabing okay, wala. Okay, wala pa rin ano. At siguro itong mga nasabing mga tiga highway patrol group ay mga tulog, kaya wala pong mga sumasagot ano. At makikita nyo po na dito ay wala. Okay, mga tulog yan, ha? Subukan mo nga tawagan ng NCRP at 837-0022 para na sa ganun maano natin ano at malaman natin kung ano na ang nangyayari doon sa mga ipinarating natin sa kanila no. Good afternoon, ma'am. Hello. Yes, sir. Opo, si Ed Rosales po ito sa WOW Action Balita, ma'am. Hello po. Opo, nandiyan po ba si Kernel? Ay, wala na po. Bago na po yung spokesperson natin ngayon po, sir. Sino ngayon ang spokesperson Si natin? Police Chief Inspector Kimberly Gonzales po. Ano? Pakiulit lang, ma'am. Police Chief Inspector Kimberly Gonzales. Kimberly Gonzales. Yes, po. Saan po nanggaling siya, ma'am? Kamkrami po. Sa Camp Crame. Pwede ba natin ma-interview siya? Ay, wala po siya sa ngayon, sir. May conference po sa labas. Kailan ba pinalitan? Last January pa po. Last January, no? Ang tagal na pala. Hindi pa ako na... Ibig sabihin, nung pumupunta ako dyan, napalitan na? Hindi pa. Nung unang pumunta kayo, wala pa po. Last week of January po. Okay. At pero nung magpunta ako diyan, nagdala ako ng nagrereklamo, siya na 'yon. Hindi pa. Anong date ba 'yun, sir? Nakalimutan ko na yung dala ko yung babae diyan Ay, sandali lang po, sir. Oo. Ay, opo, sir. Siya na daw po yung nakaupo. ito natin. Opo, kaya lang nung time na pumunta kayo, naka-on leave po siya. Naka-on leave siya. Okay. Yes, at pwede mo ba akong paki-schedule tomorrow? Ay, 2 days pa po hanggang bukas pa po yung okay. Ganun ba? O sige, sa Monday na lang paki-schedule mo nga ako sa kanya. Sige po. Alas 3 naman hanggang alas 5 yung programa natin, Opo. Okay, Opo, sir. Okay, thank you, Sige din po. Okay, at yan po ang tanggapan po ng PIO ng NCRPO, no? Bago na pala. Bago na pala. At subukan mo nga tawagan ng PIO ng Parañaque. At para na sa ganun okay. At tawagan mo uli 829-0866. Si Lloyd. Para na sa ganun malaman natin. Bago na pala yung PIO, no? Okay. City Information Office. Hello, ma'am. Maganda nga po. Si Ed to, si Ed. Opo. Oo, nandiyan si Wala Lloyd. po si boss. Wala? Opo, sir. Ay, ganun. Opo. Sige, di bale. At sige. alamin ko lang sana yung ipinarating ko sa kanya kung nadestino na sa tawi-tawi yung mga pinare-reshuffle. Wala po siya, sir. Oo, pakisabi mo naman kay Lloyd, Sige kung po, basta. kukumustahin ko lang yung sabi kong commander at saka yung mga pulis na nasasakupan niya na ipadala na lang doon sa Sabah. Pakisabi mo na lang, Sige po. Oo, salamat,
Sige po. Okay, mabuhay ka. Apo. At Chris, at itong Bureau of Fire Protection ng Taguig ang tawagan mo nga. Para na sa ganon okay, maraming salamat mama. At para na sa ganon malaman natin ano. Itong Bureau of Fire Protection ng Taguig 837-0740. Okay, at yan po at gusto po natin na ito ay malaman natin kung ano yung pinagkakaabalahan ngayon ng ating mga tiga Bureau of Fire Protection, ano? Hello sir, magandang hapon po. Oo. Pwede po kaya OIC Maslang? Saan po ito? Si Ed Rosales to sa Wow Action Balita. Action Balita, sir? Wow Action Balita. Well, Action Balita. Tungkol saan, sir? Okay. Tungkol saan po? Tungkol sa fireman's prevention nyo, no? Okay. Tanong ko, sir, kung... Okay lang po? May kausap, sir, siya kasi Ganun ba? Pwede ba natin ma-interview siya? Baka pwedeng subukan natin para na sa ganun malaman natin kung ano yung siyempre fireman prevention ngayon, 'di ba? Ng Bureau of Fire Protection. Oo. At gusto natin siyang ma-interview. No? Sandali po titingnan ko, may kausap kasi siya doon sa office niya Oo. At sino to? Si Senior Inspector Severino Sibilla, sir. Pakiano naman, pwede? Pakisingit mo ako kung pwede. Okay, at habang inaantabayan na natin ang pagsagot po ng OIC, no, na si Maslang, ay yung gusto natin malaman po ng taong bayan kung ano yung may bibigay nilang tip ngayon sa ating mga kababayan na talagang ang pagdating sa mga sunog, sila po itong eksperto, no? At sila po yung gumaganap para dyan sa nasabing pagpatay ng mga sunog. At sila po yung mga alam nila kung ano po yung dapat ginagawa ng ating mga kababayan. At hindi po dapat na nagiging pabaya tayo sapagkat marami pong nangyayari sunog sa iba't ibang lugar, hindi lamang po dito sa Metro Manila. Kasi kung makikita nyo po na halos lahat ng mga... Hello, sir? Hello? Yes? Hello, sir. Pwede pong tawagan sa personal landline niya? Ano ba ang landline niya? Chris, ano mo nga, Chris? At yan at saglit lang Apa. Oo, at wala ba si... Okay, Chris, kunin mo nga yung landline ni OIC Maslang. Okay, go. Okay. 512 Okay. 71 Okay. 34. Gumagana ba yan? Opo, sir. Okay. But subukan niyo, sir. Subukan niyo pa. Oo, hindi pa ba lumalabas yung kausap niya? Hindi pa po Hindi pa. Pero subukan sige. niyo po yung kausap. Tawagan ko. Sige, salamat Pinaalam ko naman po siya. Sabi niya, baka pwede niyo raw doon tawagan sa kanya. Sige. Salamat. At mabuhay ka. Okay, tawagan mo nga at para na sa ganun ay malaman natin. At alam mo, yung mga karamihan ng mga hepe ay hindi po yan basta sumasagot Kasi hepe nga At gusto nila sa kanila mismo ilalapit yun. Hello sir, magandang hapon po. Yes, magandang hapon po. Opo, si Ed Rosales po ito sa Wow Action Balita, no? Fireman Prevention po ngayon, di po ba? Fire prevention man po, Opo, at si Major Maslang po ito? Opo. Okay, at gusto ko lang makakuha ng impormasyon sa inyo, Major, tungkol dito sa fireman prevention na ginagawa po ninyo, ay naka-live po ito sa aking programa ngayon, sa Wow Action Balita.
At pwede bang mabigyan natin ng tip ang ating mga kababayan tungkol dito sa ginagawa po ninyong okasyon ngayon, yung Fire Month Prevention? Go! Ngayon po, sa buwan po ng Marso ay atin pong sineselebrate ang tinatawag po nating Fire Prevention Month, kung saan po ang Taguig City Fire Station ay nagkaroon po ng mga programa. Okay. Para po i-observe natin itong prevention nga po. Noong March 1 po ay nagkaroon tayo ng tinatawag na kick-off. Kick-off activity po. Tapos nagkaroon po tayo ng motorcade doon. Pinalalahanan po natin ang ating mga kababayan sa ating pong public address na mag-ingat po sa sakuna na itudulog po ng sunog. Tapos nung nakarating po tayo sa may Santana ay nagkaroon po tayo ng Unity Walk. Yun nga po, yung team po nating Unity Walk ay Walk for a Fire-Free and Fire-Safe Nation. So yun po yung tema nun. Tapos pagkatapos po ng ating Unity Walk ay doon po natapos po sa may Levy Mariano. Tinuloy po natin yung motorcade from Levy Mariano. Umakyat po tayo ng Loban, pumunta ng Western Bikutan, buka ng Pinagsama, tapos bumalik po tayo dito sa ating STI, kung saan din po tayo sa Central Fire Station, sa STI, kung saan po din po nagtapos yung ating motorcade. Okay. At sir, kagaya po niyan, kapag dumarating po yung Fire Month Prevention po ninyo, ano po yung maibibigay natin tip sa ating mga kababayan na nanonood ngayon at nakikinig nationwide? Go! Siyempre, yung unang-una po talaga natin na nirelement po sa ating mga kababayan ay yun pong pag-iingat po sa sakuna o sa sakuna po nito yung pag-ingat po sa mga sakuna na idudulot po ng apoy. So, yun nga po, generic na sasabihin ko to, yun po yung bawal maglaro po ng apoy. Ano po dalawa po yung bawal maglaro ng apoy. Ay, yung lilinawin yung... Sa amin po, kaya nga po, sinabi ko po, generic. Ibig sabihin po niyan, huwag po tayong maglagay ng ibang kaulugan. So, sa amin po, sa Bureau of Fire Protection, ayun po yung pinapaalala namin. Na huwag pong maglaro ng apoy. Then po sa maglaro ng apoy minsan, ay napapabayaan po yan. So, siyempre, pag napabayaan po yung apoy na yan, lumalaki yan, nakakapinsan na po ng ating ari-arian at minsan na po, buhay ang may tataya. Sir, kagaya po niyan at yung mga building, yung mga establishmento, ano po yung nire-require po ng Bureau of Fire Protection para maproteksyonan po ang buhay at ari-arian po ng ating mga kababayan ng mga negosyante? Hindi man negosyante, kahit yung ordinaryong tao, ano po yung maibibigay nyo na para maproteksyonan po nila yung kanilang mga ari-arian at buhay? Ang sa amin naman po ay yun po, ang programa namin ngayong Marso ay yung intensification po ng ating fire safety inspection. Pagdating po sa mga gusali, ay siyempre po, yun nga po, yung require natin ng mga equipment. Ay nakalagay po sa ating mga report yan na yun po, pinapatupad natin. Kaya kailangan pong sundin ng mga businessmen o mga establishment owners. Sa mga residential naman po ay siyempre, ganoon din po kasi minsan naman po hindi natin na-inspection na yan dahil nga during occupancy lang naman, no? Ang pag-inspection natin dyan at pagka yan na po ay nasihan na, ay pinapalalahanan na lang po natin yung ating mga kababayan. Kaya nga po, mag-ingat po sa apoy.
Kagaya po niyan, sir, at yung mga building po natin na mga ginagawa at paano po yung kanilang fire safety, no? Na halimbawa, mayroon po silang sunog, halimbawa, marami pong mga building o establishmento ang hindi po sumusunod doon sa sinasabi po at ino-order po ng Bureau of Fire Protection. Paano po ginagawa niyo, sir? Ang sa atin naman, pagka-conduct po natin ng inspection, ay binigyan na po natin agad sila ng notice to comply. Oo. Tapos, meron po silang grace period na 15 days para po mag-comply doon po sa nire-require natin sa kanila na dapat po nilang bilhin o dapat po nilang i-install doon po sa kanilang establishment. Tapos, pag nagkaroon po tayo ng re-inspection at hindi pa rin po sila nag-comply doon po sa ating notice to comply, ang susunod po doon ay notice to correct violation with administrative fine. Ayun. At ano naman po ang... penalize po sila. Ayun. Ano naman po ang magiging multa po nila kung sakasakali na hindi po sila sumunod doon sa kautusan po ng inyong tanggapan, sir? Ito po yun. Nagre-range po yan sa... Depende po sa tawag nito, yung violation po ng establishment. Oo. Opo, depende po yan. Kasi as per fire code po, mayroon pong minsan ang isang violation mo ay mayroong equivalence na 7,000 hanggang minsan hanggang 25,000. Oo. So yan po yung range ng violation niya. So pagka pa pinagsuma-suma po yan, baka po kung saan nire-require natin na kung sa kanila, yung dapat nilang i-install at bilhin para sa kanilang establishment, ay susobra po doon sa kanila. Sa kanilang penalty kung sila po ay i-penalize natin. Okay. At sir, nakakatiyak po ba tayo na na-inspection natin mabuti ang mga establishmento na mga komersyal dyan sa area po natin? Yan po ay konting problema po natin dahil nga po sa kakulangan ng tao sa atin ay hindi po natin lahat yung sabihin mo po na 100% ay atin pong na-inspect ang establishment natin. Hindi po 100%. Oo. At kagaya po niyan, sir, ay yung po bang mga nagtitinda ng gasolina ay humihingi po ba sa inyo ng permit yan at pinapayagan nyo po kahit na may mga katabi po silang mga kabahayan? Ano pong linawin ko lang, sir, ha? Linawin ko lang. Oo. Ano yung sabihin yung nagtitinda ng gasolina? Yes, at dyan sa may mismong FTI, paglabas ng gate, ay may pagbaba bago pumunta ng presinto, mayroon po dyan nagtitinda ng gasolina. Mga hindi po ito yung gas station, ha? Hindi po ito gas station, ha? Mga retailer. Yes, mga refilling yan, ano? At nire-refill lang nila sa mga bote-bote. At pagkatapos, pagdating naman doon sa bago lumabas po, patungo doon sa DOST, mayroon din pong nagtitinda ng gasolina. Ganon din po. Medyo po yan. Hindi natin po alam yan kasi bago sila magtinda yan, dapat mayroon din po silang patintulot. Oo, at mga lokal na gobyerno. Kung baga magkaroon din sila ng business permit. Oo, at kung sakaling na may pakating niyo po sa amin, ay titingnan po namin. Oo, at magagawa po din namin sa problema na yan. Okay, ganito po yun. Paglabas po, Major, dyan sa may, patungo po dyan sa may PCP1, ano? Ay paglabas lamang po ng gate, paglabas lamang po ng gate na papunta ka ng Upper Bikutan, ay paglabas lamang po ng gate, nandyan sa gawing kanan, ang tindahan po ng gasolina. Hello? Namatay. At pakiulit mga, at namatay, ano? At namatay yung ano. Okay, at
Hello sir, namatay. Opo. Oo, at paglabas lamang po ng gate ng FTI patungo po roon sa Upper Bikutan ay nasa gawing kanan po yan. Pag mismong tabi ng gate ay may mga nagtitinda po doon ng gasolina. Oo. Kutunan po natin yan. Oo. Pero mismo po na, katabi pa mismo ng PCP ha? Oh, malapit sa PCP yan. Oo, at paglabas... Oo. Tingin natin sa police para siyempre alam din ng ating counterpart na meron pa ng ganong nag-ooperate doon sa katabi niya. Oo, at doon sa banda roon naman, sa unahan pa, bago dumating ng DOST sa pilahan ng mga tricycle, ay mayroon din po doon nagtitinda ng gasolina, Major. So yung po na, no, yung kanyang kinikita ay mga tricycle po, no? Oo. Mga tricycle, oo. At po sa atin, no, kasi po, minsan, ang inspection po kasi natin ay, siyempre, bakit po doon sa mga, kumbaga, legal na businesses. So, yung mga may business permit. So, siyempre, yun yung ating inspection. Oo, at pagdating po dyan sa ganyang programa po ay titignan po natin. Pupuntahan ko po ng tao para ma-verify. Oo. And then kung sakali mga konta na ganyan ay paparating po natin din sa ating counterpart sa PNP at sa barangay na may mga ganyan pa ng pong mga illegal na business na medyo delikado po. Delikado nga po yan. Hello po. Oo, at delikado po yan, Major, sapagkat mga napakaraming bahay ang mapipinsala po niyan. Opo, totoo po yun. At ang pagkakaalam ko ay unang kumukuha ng permit yan sa Bureau of Fire Protection. Ay, hindi po. Magpakanta po muna yan. Mag-a-apply po dapat sa City Hall po. Oo, at kung sakasakali man, umapply sa City Hall yan at hindi po dumaan sa inyo, paano po yun, Major? Hindi, ang kung nga po niya, na ipag na-sita natin, na hindi dumaan sa atin, at siyempre, ang unahan niya po natin titignan, ay kung mayroon silang business permit. Para yung kanilang, para malaman natin, na yung kanilang negosyo doon ay legal. Oo, at kung pagpunta natin doon, ngayon nga po na nai-report niya sa amin, ay papupuntahan nga po natin yan. I-verify po natin yung permit nila, kung mayroon. Kung wala, yun nga po, gagawa natin ng kaukulang report. Iparating po natin sa City Hall, sa ating, yun nga po, yung nabanggit ko, sa ating kapulisan, sa ating barangay. Sir, dyan ba sa City Hall, sino po ang pumipirma sa Bureau of Fire Protection? Di po ba kayo po? Hindi po, yung sa Fire Safety Inspection Certificate po, ako po yun. Pero hindi ko po sabihin sa City Hall po, yung ating pong business permit and licensing office. Oo. Opo. At yan, At sana mapagtuunan nyo ng pansin yan sapagkat napakadelikado. Harapan lamang po yan, pilahan ng mga tricycle, ang nasabing mga tindahan na yan. Opo. Oo, at Major, maraming salamat sa iyo, ha? Sige po. Oo, at siyempre, gusto lamang po natin na makatulong sa inyo sapagkat usong-uso ngayon yung mga sunog at kung magkakaroon ng kaunting paghahagis ng apoy dyan, tiyak na mauubos yung mga kabahayan dyan sa FTI. Opo. Kaya yun po ang mga konsara natin na pagka nakita po natin yun, at yun nga po ay ma-determine natin na illegal nga po yung negosyo nila doon, siyempre gawin nga natin ng karapatang report yun. Ngayon naman, pagka kasi parang ako naman ay siyempre bibigyan natin ng pagkakataon na sila ay kumbaga gawin nilang legal yung kanilang refilling or retailing business. Kasi delikado nga yung nininegosyo nila. Sir, paano po yun? Halimbawa, sir, gusto naman po nila talaga na legal ang kanilang pagtitinda ng gasolina. Ano po,
Pinapayagan po ba yan diyan mismo sa loob sa mga kabahayan magtinda ng gasolina kung sakasakali lang naman na humingi sila halimbawa sa inyo ng permiso o permit, kumuha sila ng permit para legal ang kanilang pagtitinda, papayagan nyo po ba sila na magtinda diyan sa nasabing lugar na yan, sir? Ay, kung sa atin yan, hindi talaga po pwede kasi nga nasa loob ng, yung sinasabi mo nasa loob ng kabahayan. Oo. Hindi po pwede yun. Siyempre, kung katulad po ng mga tawag nito, mga convenience stores na nasa labas, nasa labas ng bahay, siyempre, i-evaluate natin yung hatad niyan. Ngayon po, kung siyempre, kung talagang hazardous, yung location nila, hindi natin papayagan yun. Pero siyempre, ang unang-unang ako nilang gagawin dyan, ay mag-apply po ng business permit, natin pong business permit and licensing office, at yun po. Ayun, Opo. At, okay, at maraming salamat sa iyo, sir, Opo. Oo, at isang beses kukunan ko yan para na sa ganun maipakita ko sa iyo. Sige po, Oo. At kung maaari, pa-inspeksyon mo na ngayon para na sa ganun, yan, paglabas lang po ng bago dumating, paglampas mo lang ng gate ng FTI, papunta roon sa Upper Bikutan, sir, nasa gawing kanan po yan. Opo. Oo, at yung isa naman, bago dumating po ng DOST sa pilahan po ng mga tricycle na kulay berde, ay nandoon din po yung nagbebenta ng gasolina. Oo. So may DOST doon, Opo, bago dumating po ng May DOST. rotonda doon, wala niyo po may rotonda. Saan banda kaya doon? Pag, Nasa kaliwa, paglampas lamang po ng basketball court ng Barangay Captain Alit. Sige po, sige. Papupuntahan ko po para ma-verify din namin. Okay, maraming salamat, sir, Sige po. Okay, at mabuhay po kayo. Yan po si Major Maslang, ang OIC po ng Bureau of Fire Protection ng Taguig. Maraming salamat sa inyo, sir. Mission accomplished. Okay, at kinunan po natin sila ng kaunting pahayag tungkol po dito sa sinasabing mga nagtitinda ng at siyempre idinamay na rin po natin yung fireman's prevention ng ating Bureau of Fire Protection, At siyempre lahat po yan ay binibigyan po natin pagkakataon para na sa ganon ay alam po natin na ipinagbabawal po yan, lalo sa squatter area, hindi bali kung malayo po sa mga kabahayan. Siguro dahil gusto pong maghanap buhay naman ng legal, ay baka sakali doon sa malayo-layo. Wag po dyan sa tabi mismo ng bahay. At bago tayo magpatuloy, at JR, mag-commercial po muna tayo. At wag po kayong bibitaw, muli pong magbabalik ang Wow Action Balita pagkatapos po ng ilang paalala. Tingnan ibalik-balik, umahon sa kahirapan at lumangoy sa kumuloy. Kahit ano pang iharang ay tumuloy ng tumuloy. Pagdating ng eleksyon, ito ang dapat na panatang. Isulat kung sino ang talagang sa tingin mo'y tama. At sa araw na napakapihira lang dumaan, dapat sa may katuturan, huwag kang mag-aalangan. Nahawakan ng tulas lang nagsisilbing tulay. Isingin natin ang tulong, tuloy-tuloy na mag-ingay. Nang malaman ng lahat, sumigaw sabay-sabay ginamo. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking,
PIA at ng himpilang ito. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Kampi Online Live. Marinig ko lang pangalan mo, nangingiti na ako. Nararamdaman ko, saya na JR, pakikapa mo nga yung dahil sa'yo, nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago, lagi sanang isipin ako, kasi ang kinabukasan ko nakaasa sa'yo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Saan ka man naroon, saan man sulok ng mundo, basta't ika'y Pinoy, abot ka ng PhilHealth. Ano bang antas ng buhay, mahirap man o may kaya, basta't ika'y Pinoy, asikaso ka ng PhilHealth. Sa mas pinalawak na serbisyo, bawat isa'y sigurado protektado, programang pangkalusugan, abot kaya na ng lahat. PhilHealth, PhilHealth, lubos na maaasahan. PhilHealth, PhilHealth, kaagapay ng bayan. Basta't ika'y Pinoy, sagot ka ng PhilHealth. But one bank saw my potential. This used to be Idleland. Until one bank helped transform my business. I've worked here for many years now. But one bank was my link to home. I knew I was in good hands with the best bank. Leading the industry then, till now. No matter who we are, no matter where we are. You take care of our money as if it were yours. 50 fruitful years. And we've only just begun. You're in good hands. With Metro Bank.
Dahil sa dulo, bawal ang kakamot-kamot sa katanungan. Harap-harap ang iaabot, sinong piniling. Bagang tinta ay umalik sa daliring siyang ginagitan na turong na wala ay maibalik. Dapat alam natin ang tama, ba't din natin ginagawa paulit-ulit? Balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, ano, at papakontak po natin yung post office po ng Maynila, ano, at para na sa ganun ay malaman po natin ano ba ang mga requirements sa pagkuha po ng postal ID at bakit hindi pwedeng kumuha ang nasabing mga tao kapag gusto nila ay doon din sila kukuha sa ibang lugar, ha? At sabihin mo yung ano, no, para na sa ganon at gusto nating ma-interview ang secretary ng nasabing post office, no, sa Maynila. Kasi ang nangyayari po ay gusto natin na hello, ma'am. Magandang hapon po. Oo, si Ed Rosales po ito, no, sa Wow Action Balita. Yes, sir. Opo, at meron lang po akong katanungan tungkol po dito sa pagkuha ng postal ID. Yes, sir. Oo, at ma'am, bago po ako magtanong, ano, pwede Apo, po sir, bang malaman ko kung sino po itong aking i-interviewin sa aking programa? Nay? Oh, naka-live po ito, ma'am. Wala naman problema, ikaw naman. Siyempre tayo ay lingkod bayan, ma'am, di ba? Wala kang dapat katakutan, hindi naman ito sabay. Di ba? Wala namang baril dito. Di ba? Oo. Oo, hindi. At mas maganda kung naka-live ito. Di ba? Oo, kasi... Kaya sandali lang po. Oo, bakit naman? Saan ka na naman pupunto? Ayan, ano. At naku, mababait itong mga tiga postal ID, no? At gusto natin ma-interview ito sila, eh. No? At hello, ma'am. Ayan, ano? At okay. Ayan. At siyempre itong mga ito ay mga empleyado po ng post office ito. At gusto nating malaman ang paano ang pagkuha ng postal ID. Yan po yung ating gustong ano, no, malaman sa kanila. At siyempre ito naman ay lahat ito ay yung pagka pinagtuunan po natin ng pansin at lahat po sila ay mga busy po yan sa kanilang mga trabaho, no? At alam naman natin na mahaba-haba pa yung oras para sila ay umuwi. Hello, ma'am. Hello po. Hello po. Oo, ma'am. Pasensya ka na, ha? Okay lang po. Oo. At pwede bang malaman ko kung sino itong aking i-interviewin, ma'am, at tatanungin? Si Agnes Pabalan po. Agnes. Opo. Oo. Pakiulit lang yung apelyido, ma'am. Pabalan po. Pabalan. Okay, at ano po ang posisyon nyo dyan, ma'am? Ano po ako, market specialist. Oy, market specialist. Oy, very good. At ma'am, ako, tanong ko lang po rito, simple. Wala naman po, hindi naman mat ito, no? Oo. At itatanong ko lang po sa inyo, kung paano po ang pag-a-apply ng postal ID. Bali, pupunta lang po kayo sa pinakamalapit na post office. Mag-fill po ng application form. Okay. Tapos, nakasaad naman po dun sa window po ano yung mga requirements. Okay. Kailangan po merong valid ID. Okay. Kung wala pong ID, barangay. Okay. Okay. Tapos, meron din po kaming kung saan magpapapicture sila doon. Okay. Pwede na sila magpapicture doon. Oo.
separate po ang bayad sa picture at sa postal ID. Okay, saan po sila magpapapicture? Sa inyo rin po? Meron po doon. Sa kada post office po, meron pong naglilitrato. Ah, okay. At pero alam ko po yung iba na walang naglilitrato, pwede silang magdala. Ng picture. Opo, 2x2 na may white background. White background po. Opo. Oo. At ngayon, yung pong postal ID, magkano po ang bayad ngayon? Kasi po, 300 po yung total. Oo. Okay? Kasama na po kasi doon yung notaryo, yung documentary stamps, saka yung pinaka-lamination. Pero yung talagang postal ID fee po ay 175 lang. Okay. At kaya ko inaalam kasi meron akong tinutulungan, ano? At gusto ko kasing makakuha siya ng postal ID ay kasi nawala yung kanyang mga dokumento at kailangan niya doon sa kanyang SS at para mag-claim ng kanyang benepisyo, no? Ay pwede ko bang patulungan sa inyo, tiga Cavite siya? Opo. Kaya na masyadong malayo po yung Cavite dito. Hindi bale, dito naman, ma'am, dito naman po siya sa Pasay umuwi. Okay, walang problema po. At sa inyo ko na lang po pa-directsahin, pwede? Opo, andito po ako sa marketing po. At first floor. First floor, ano, sa Maynila, ano? Third floor po kami, sa third po. Okay, third floor. At pakiulit lang po yung pangalan, ma'am. Agnes Pabalan. Agnes Pabalan. Pwede bang makuha ko yung cellphone number mo, ma'am? Yung number lang naman, ha? Oo, yung number lang. Sige po. Pati cellphone number po, 0915 Okay. 337 Okay. 9300. Sino po ba itong kausap ko, sir? Si Ed Rosales to sa Wow Action Balita, ma'am. Red Rosales. Opo, ako po yung... radyo po. Hindi po, sa internet po. Pwede nyo po akong mapanood ngayon sa internet TV po. Sa internet? Nationwide po ito. At yung kagaya po ninyo yung mga hinahanap po ng aking programa. Ay, maraming salamat po. Yung Agnes Pabulan. Agnes Pabalan. Pabalan. Okay. At third floor, ano, ma'am? Opo. At kailan po ba siya pupunta? Teka. Papupuntahin ko ng Martes. Sige po. Okay lang po. Para hindi po ako aalis. Kasi kami po, mga market specialist, lumalabas po kami, nag-fill po kami, humahanap kami ng kliyente para sa korporasyon. Ganun po. Sana minsan maimbitahan ko kayo dito sa istasyon ko, ma'am. Pwede po ba? Sige po, isang karangalan ko po na maimbitahan nyo. Sige. At para sa ganun, mapag-usapan natin kung ano yung mga dapat na mga proyekto ng post office, ano? At yung inyong mga ano. Sana maimbitahan ko. Ilan po ba kayo dyan? Kami po, ito, siguro po, tatlo po kami dito sa taas. Okay. Pwede na po yun. Pwede na po yun. Pwede na po yun. Kaya lang, wala po akong pamerienda sa inyo, ha? Walang problema po. Walang merienda. Okay lang, ha? At ano po? Ang tanggapan nyo? Ano po? Dito lang po sa Pasay kami, ma'am. Sa Pinoy Pamilya Hotel. Pinoy Pamilya Hotel. Opo, katabi lamang po ako ng Copacabana Hotel, ano, dito sa EDSA. At second floor kami. Sige po. Ang programa ko, alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Alas 3. Minsan panoorin namin kayo. Yes. At bigay ko sa inyo yung website po namin, ano. Kahit ngayon, pwede nyo po akong panoorin. At pwede nyo rin pong mapakinggan yung interview ko sa inyo. Ay, talaga po? At i-type nyo lamang po ito sa www. Ustream. Ustream.tv. /channel. Sandali po, sir. Medyo nagluluko po yung aking
Triple T. Para mapanood nyo ako ng live. Opo. Oo. Uscreen. Oo. .tv .tv /channel tapos / uli Kakampi Online. Online? Oo, Kakampi Online. Kakampi. Oo, double M po yun, double M. Ang Kakampi Online namin. Kakampi Oo. Online.